kung kayo ay mag-highway driving like NLEX or SLEX, as much as possible, alamin ninyo kung saan yung entry ninyo at yung exit ninyo. At kung kayo ay e-exit, as much as possible, at least mga 300 to 200 meters away, nandun na kayo sa side ng inyong exit. Then, mas bumibilis ang sasakyan ninyo, dapat mas lalong lumalayo yung gap ninyo sa unahan para kung sakali mang magpreno yung nasa harap ninyo ay hindi nyo aabutin. Then pag kayo ay papasok sa expressway, make sure lang na marami kayong gas kasi hindi natin alam, baka bigla kayong matraffic. Nasa tamang kondisyon yung inyong gulong or nasa tamang pressure yung inyong gulong para hindi siya sumabog. At syempre, as much as possible, damihan ninyo ang pasensya. Hello mga paps, I'm Kuya Shay. Nagbibigay lang ako ng konting tips kung kayo ay mag-highway driving like Skyway, NLEX, SCTEX o kung ano pa mang expressway yan. So pwedeng bumilis yung takbo ninyo dyan like 180 kph or pwede kayo matraffic ng todo-todo dyan. So ako, ang bibigay sa inyong tips, siyempre number 1 dyan, as much as possible, aralin ninyo kung saan yung entry ninyo at yung exit ninyo. At kung kayo ay malapit na sa exit, okay, siguraduhin ninyo nandun na kayo sa lane ng exit. At kung kayo naman ay mag-overtake or wag kayo masyadong bababad sa overtaking lane kung hindi naman kayo o-overtake, And yun, as much as possible, pag kayo ay tumatakbo ng mabilis, siguraduhin ninyo na habang bumibilis yung takbo ninyo, lumalayo rin yung gap ninyo dun sa nasa unahan ninyo para in case na mag-emergency brake yung nasa unahan ninyo ay hindi nyo rin aabutin. Okay? Then yun, pag kayo ay papasok sa expressway, make sure lang na marami kayong gas. Kung maaari, sana more than half kasi hindi natin alam. Pwede kayong matraffic dyan, abutin kayo ng 3 oras. Kung 1/4 lang yung gas ninyo, baka mag-alanganin kayo at kabakabahan kayo dyan. And yun, as much as possible, yung inyong tire pressure, siguraduhin ninyo nasa tama yung inyong tire pressure kasi pag underinflated yan, may tendency pumutok yan, or kung meron niyang sabihin natin merong problema yung inyong gulong, like matanda na yung inyong gulong or nagbi-brittle na siya, pwedeng pumutok din yan pag tumatakbo tayo ng mabilis. So siguraduhin ninyong okay yung inyong tire. Siguraduhin nyo syempre na nasa magandang kondisyon yung inyong sasakyan at yung brakes niyo nasa tamang or okay yung inyong brake pad, okay yung inyong brakes para ma-avoid ninyo yung aberya sa kalsada. So yun lang naman yung mga tips na ma-share ko sa inyo. Again, yun, avoid on overtaking lane, stay on your lane as much as possible. Kasi ito, experience ko lang dyan, way back then, medyo nag-overspeed din ako. And something lesson din sa akin, kasi before gumagamit ako ng 800cc kong kotse, tumatakbo ko ng mga 100 to 100 o 150 kph. Hindi na safe, 150 kph. Way back then, munti ka na akong mahuli talaga dyan, munti ka na ma-overspeed ako kasi ang kakarera ko noon, may dalawang kotse na medyo kakarera, ang late ng kotse ko, so parang hindi sila makapayag, ino-overtakean talaga ako ng ino-overtakean. So ang nangyari, nung malapit na kami doon sa toll gate, may yun silang dalawa nagkakarera pa. So ngayon, pagdating nila doon sa malapit na sa toll gate, yun na, nahuli sila, overspeeding. Ako, lumubay na ako nung malapit na. So hinayaan ko na sila magkarera, bahala sila. So yun, after that, meron silang ticket na dalawa, pinahara sila kasi yun nga, nakamerahan sila na halos 120, 115 tinatakbo nung kaming tatlo nung una. Then nung malapit na, nasa 180 to 100 lang yung takbo ko. Then yun, as much as possible, yun, pag sakaling i-exit kayo, sana yun, gamit kayo navigational app para at least hindi kayo hindi kayo yung nahuhula. Kasi isa yan sa mga pa-aksidente, yung hindi alam kung i-exit ba kayo o hindi. And yun, isa rin yung na-experience ko dyan, halimbawa may kasama ko, kasamahan ko sa kalsada, ko lang. Tapos siya, overtake. Then all of a sudden, nung nandun na kami sa toll gate, halos 3 kotse lang yung pagitan yung nasa unahan ko siya, So
Yun, as much as possible, stay on your lane. Kasi useless. Minsan useless lang yung parang todo-todo overtake. Useless lang yun mga paps. Kumbaga, mas maganda doon kayo sa, syempre, fastest lane. Kumbaga, stay on your lane na sa tingin yung pinakamabilis na hindi masyadong makakaabala rin sa iba. So, sana pag tayo magdadrive, consider din natin yung iba. Kung ano yung tamang speed, yun pala, avoid overspeeding, and that's for my lesson. And after that, di na talaga ako nag-go overspeed, and after that, nung nakita ko na ganun, di na ako nag-overtake, stay on your lane lang ako para mas safe yung ating drive. So yun mga paps, no, sana nakakuha konting idea kung kayo ay magdadrive on highway or yung mga expressway natin. Kung gusto niyo yung video, paki-like na lang.